Ngumiti ito dahil meron siyang naisip at dahil gusto daw talaga siya nilang makita ay pagbibigyan niya ang mga ito. Bumalik naman na sa normal ang oras at makikita sa mukha ng boss ang gulat dahil meron siyang nakita sa likod. Agad naman itong inapakan ng malakas ang preno kaya tumigil sila sa gitna ng kalsada. Nakangiti sa likod ng kailang sasakyan ang ating bida at nakakaloko sila nitong binati ng good afternoon. Dahil hindi sumagot sa kanya ang dalawa ay sinabi na lang ni Lee na hindi daw niya inaasahan ang bisita nila ngayong araw kaya medyo nagulat siya. Hain pa rin makapaniwala dito ang dating chief kaya tinanong nito ang ating bida kung paano siya napunta sa loob ng kanilang kotse. Hindi naman na ito nakasagot sa kanyang tanong dahil bigla na lang nilabas ng boss ang kanyang baril at sinabi na dahil siya ang pumunta sa kanila ay pinadali niya ang kanilang trabaho. Nadismaya naman si Lee sa kanyang ginawa dahil pumunta lang naman daw siya doon para kamustahin sila. Kaya, tinanong nito kung ganun ba talaga sila sa kanilang mga bisita pag hindi nila ito gusto. Nagulat naman ang boss dahil pagtingin nito sa baril ay wala na ito sa kanyang kamay. Sinabi sa kanila ng ating bida na kung hindi sana siya nila ginulo sa importanteng araw na iyon ay hindi naman sana siya pupunta doon. Ang buong akala daw kasi niya ay meron na silang kasunduan ng gobyerno na hindi siya pakikialaman ng mga ito. Kaya, naiintindihan daw sana nila na hindi maganda ang kanyang mood dahil sinira nila ang kanilang usapan. Hindi naman natakot doon ang boss at sinabi lang nito na alam na niya kung bakit natatakot sa kanya ang buong Secret Service at yun din daw ang rason kung bakit tinatrato siya nitong banta sa kanilang bansa. Sinabi naman nito na wala naman siyang ginawa sa kanila para gawin nila yun ngayon at sinabi pa nito na sila nga ang nagbabanta sa kanya. Alam daw nito ang lalaking bumibili ng sigarilyo sa kanto, ang babaeng naglilinis ng kalsada, at ang babaeng agent sa taas ng isang building na nag-aabang sa kanila. Makikita naman sa mukha ng lalaki ang gulat dahil paano naman daw yun nalaman ni Zero dahil halos kakadating lang nila sa kanilang pwesto at wala pa ang kotse nila doon. Sinabi naman ng kanyang kasama sa ating bida na maintindihan sana nito na wala na kasi silang magagawa kundi ang gawin yun. Hindi naman nagustuhan ni Lee ang sinabi sa kanya ng dating chief dahil hindi naman daw sila mapupunta sa posisyong iyon kundi dahil sa kanilang ginawa. Kaya, seryoso na ulit nitong tinutok sa kanila ang baril at sinabi na pasensyahan na lang sila. Nakita nila na hindi na talaga nagbibiro ang ating bida kaya wala nang nagawa ang mga ito kundi ang tumunganga. Sa bilis ng mga pangyayari ay hindi na sila nakaiwas at narinig na lang nila ang malakas na putok ng baril. Makalipas lamang ang ilang sandali ay napansin na ng dalawa na wala namang masakit sa kanilang katawan kaya inisip ng mga ito na hindi sila tinamaan nito. Pero, napansin naman ng boss na meron itong kakaibang naramdaman sa kanyang kamay. Nung binuksan niya ito ay nagulat na lang siya nung nakita niya doon ang bala na galing sa baril na ginamit ng ating bida. Muntik naman na silang mapatalon sa gulat dahil bigla na lang may kumatok sa kanilang bintana galing sa labas. Nakalabas na pala si Lee sa kanilang sasakyan at nakakaloko nitong sinabi sa boss na ituring na lang daw niyang regalo ang bala na yun galing sa kanya. Habang umaalis ay sinabi ng ating bida sa kanila na kahit ayaw niyang aminin ay tama nga ang kanilang sinabi. Hindi daw siya nila kaya at isa daw talaga siyang malaking banta laban sa kanila. Habang nilalagay niya ang baril ng boss sa kanilang sasakyan ay sinabi nito na huling beses na nilang gagawin yun. Dahil kung hindi daw siya magdadalawang isip na ipakita sa kanila kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Habang naglalakad na paalis ang ating bida ay sinabi na ng boss sa kanyang mga kasama na ititigil na nila ang kanilang operasyon. Nung nakita nito na malapit nang umalis si Lee ay tinawag niya ito dahil meron siyang kailangan itanong. Gusto daw nitong malaman kung isa daw ba talaga God ang ating bida. Hindi naman na ito sinagot ng time merchant para magtaka ito at magdalawang isip kung susubukan pa ba ulit nila iyon. Nung makabalik ito sa kanilang sasakyan ay inisip ng boss ang lahat ng nangyari simula umpisa. Bigla na lang daw itong sumulpot sa kanilang kotse at nalaman din niya kung nasaan ang lahat ng kanyang agent bago pa sila dumating sa city. Halata na sa kanyang mukha ang takot habang sinasabi na nakakatakot palang kalaban ang oras. Ngumiti naman sa kanya ang dating chief at tinanong nito ang boss kung handa na ba itong makinig sa kanyang advice. Pero, bago daw nila ito pag-usapan ay kailangan muna nilang umalis doon.
Hindi pa rin daw kasi nakakalayo masyado si Zero at bawal din daw kaseng pumaroda sa gitna ng isang tulay. Mabilis naman ang lumipas ang isang buong araw at makikita natin na dumating na din sa wakas ang ating bida sa bansang X. Sa ilalim ng city, maririnig natin na sinasabi ng nagsasalita sa speaker na mag-uumpisa na ang microscopic world experiment ng saktong 9 AM kaya kailangan na nilang pumunta sa kani-kanilang estasyon. Habang dumadating doon ang ating bida kasama ang ibang core members ay maririnig natin na sinasabi ng nagsasalita sa speaker na naabot na ng world number 1 ang required temperature at atmosphere. Gumagana na din daw ang light source nito at pwede nang gamitin kahit kailan. Nung nakita ng lahat na dumating na pala doon si Mr. Lee ay napatingin ng lahat sa kanya dahil ang karamihan doon ay hindi pa siya nakikita. Nung nakita niya ang ginagawa nila sa screen ay inisip ng ating bida na yun pala ang itsura ng mundo nila bago ito magkaroon ng kahit na anong buhay. Sinabi naman sa kanya ni Gaoming na nagsama-sama doon ang mahigit man nitong sinunod ang matanda at makalipas lamang ang ilang sandali ay sinuot na nito ang bigay nilang damit at makikitang handa na itong mag-umpisa. Pagkapasok nito sa time house ay sinabi sa kanya ni Tang sa speakers na ang tank na nasa harapan niya ay konektado sa karagatan ng kanilang microscopic world. Dahil ito na daw talaga ang opisyal nilang eksperimento ay mas malaki ang karagatan na yun kesa sa una nilang ginawa dati sa laboratory sa ginta ng isla. Dinagdag pa ni Tang na para mas madali sa ating bida ay pwede na lang daw nitong gamitin ang pagpapabilis ng oras sa tank at dahil konektado ito sa karagatan ng microscopic world ay maaapektuhan na nito ang buong mundong yun. Dahil ayos na ang lahat ay sinabi na ni Mr. Tang kay Gaoming na ihanda na niya ang new life cells at pindutin ito pag sinabi niya. Sinabi rin ito kay Mr. Lee na magbibilang sila pababa ng 10 at pagdating daw nito sa 0 ay gamitin na niya ang kanyang kapangyarihan. Habang nagbibilang pababa ay nilabas na nag-ating bida ang kanyang mahiwagan orasan at naghanda na rin si Gaoming para pindutin ang release button. Pagkatapos ng countdown ay makikita natin na ginamit na agad ng ating bida ang kanyang kapangyarihan at nilagay ang 100,000 times na bilis sa tank sa kanyang harapan. Dahil sakto din itong pinindot ni Gaoming ay nakita na rin nilang pumasok sa miniature world ang new life cells at mabilis itong kumalat sa buong mundo. Nagulat naman ang lahat ng nanunood dahil bigla na lang silang may nakitang kakaiba na nangyayari. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita na nila na meron ng nabuong buhay sa ilalim ng karagayan. Nagsisigaw naman sa tuwa ang lahat dahil nagkaroon na daw ng reaksyon ang kanilang ginagawa at nagkaroon na ng algae doon. Hindi naman nakapagsalita si Tang sa kanyang mga nakikita at inisip na magkakaroon na doon ng oxygen dahil naglalabas ng oxygen ang mga algae. Lalo naman itong namangha nung nakita niya na nagkakaroon na ng mga macroorganism sa tubig. Sinabi nito na ang tawag sa mga iyon ay Ediacaran biota at ito daw ang mga unang life form na nabuo sa ilalim ng karagatan. Napayuko na lang ito ng nakangiti at sinabi sa kanyang sarili na hindi pa rin siya makapaniwala dahil parang nanunood daw siya ng isang documentary kung paano nabubuo ang buhay. Bigla namang nagsalita si Gaoming at sinabi sa matanda na kailangan na agad nilang pumunta sa susunod na stage ng evolution. Sinabi kasi nito na ang Ediacaran biota ang mga unang organism na nabuo sa kanilang mundo at sa panahong yun ay wala pa rin kahit na anong makikita sa lupa dahil sa karagatan pa lang nagkakaroon ng buhay. Tsaka pa lamang daw nagkaroon ng buhay sa taas ng tubig pag nagkaroon na ng mga halaman doon. Dahil matagumay ang unang stage ay sinabi agad ni Mr. Tang sa ating bida na pupunta na agad sila sa susunod na stage. Masaya nitong sinabi sa kanyang boss na artipisyal na nilang gagawin ang evolution para makontrol nila ito ng maayos. Pabababin daw nila ng sobra ang temperatura sa microscopic world sa loob ng 2 oras. Hindi naman alam ni Lee kung bakit nila ito gagawin dahil inisip nito na pag nangyari yun ay pwedeng mamatay ang pinaghirapan nilang mga organisms. Sinabi naman sa kanya ng matanda na tama ang kanyang iniisip dahil kasama daw talaga ito sa sinasabi nilang artipisyal na evolution. Nagulat si Lee nung sinabi sa kanya ni Tang na gagayahin daw nila ang nangyari dati na unang mass extinction sa mundo. Pagkalipas ng 2 oras ay makikita natin na puno na ng yelo ang miniature world dahil sa sobrang lamig nito. Sinabi na rin ni Tang sa ating bida na dahil doon, namatay na ang karamihan ng organism na nabuhay sa ilalim ng karagatan.
Pinaliwanag naman sa kanya ng matanda na kailangan talaga nila itong gawin kaya dahil doon ay sinabi na sa kanya ni Lee na pwede na nilang gawin ang susunod na step. Nung narinig ito ng kanyang mga kasama ay sinabi nila na bubuksan na daw nila ang climate control system para bumalik na sa normal ang temperatura doon. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ito sa dati kaya sinabi ni Mr. Tang na hihintayin na lang nila ang mga bagong organisms na terrestrial vertebrates o ang mga life forms na pwedeng mabuhay sa lupa. Dahil sa tuloy-tuloy na pagpapabilis ng time merchant sa oras ng microscopic world ay mabilis nang tumubo ang mga halaman doon. Ayon sa history, nauna daw talaga ang mga lamang dagat sa lahat at nag-evolve na lang ang mga ito sa amphibians o isang uri ng hayop na pwede sa tubig at lupa. Pagkatapos ng amphibians, nag-evolve naman daw ang mga ito sa reptilians at hanggang sa mag-evolve na ito ng mag-evolve papunta sa tao. Pagkatapos noon ay nagpahinga muna sila sandali pero pagkabalik nila ay sinadya nilang magpaputok ng mga bulkan at gumawa ng mga tsunami para magkaroon ulit ng mass extinction. Pagkatapos noon ay sinabi na sa lahat ni Mr. Tang na ang pangalawang mass extinction na ginawa nila ay matagumpay dahil namatay ang 90% ng marine life at 70% naman sa mga terrestrial vertebrates. Sinabi niya na bawat extinction, laging merong bagong life form na mabubuo at dahil doon ay palapit na sila ng palapit sa kanilang target. Nung lumipas na ang ilang minuto sa totoong oras ay makikita natin na nagkaroon na ng mga dinosaurs doon dahil ilang libong taon agad ang katumbas noon sa miniature world. Dahil doon ay sinabi na sa kanila ni Mr. Tang na kailangan lang nilang magpatuloy sa kanilang ginagawa dahil wala pa daw silang nakikitang problema. Habang naghihintay ay meron silang nakitang kakaibang hayop na bigla na lang sumulpot doon. Nung nakita ito ni Mr. Tang ay sinabi niya na parang meron siyang ideya kung ano yun. Bigla namang napasigaw si Gaoming dahil nung nakita niya ito ay sinabi niya na isa itong Etheria o ang unang uri ng mga mammals. Natigil naman ang dalawa sa kanilang pinag-uusapan nung sinabi sa kanila ng isang scientist doon na ilang sandali na lang ay magaganap na ang meteorite impact. Bigla namang sinabi sa kanya ni Tang na bago ito mangyari ay kailangan muna nilang mahanap ang Eutheria. Nagpapunta agad sila ng drone sa lugar na yun para hanapin ang hayop pero sinabi sa kanila ng lalaki na malapit na talagang tumama sa miniature world ang mga meteors. Tinanong naman ito kung bakit pa nila kailangang hulihin ang mammal na yun kung gagawin naman nila ang isa pang mass extinction. Nagulat naman ang mga ito nung nagsalita ang ating bida at sinabi nito na yun daw ay isang backup plan. Kahit maganda daw kasi ang nangyayari sa kanilang experiment at mukhang wala itong problema ay hindi pa rin sila sigurado dahil sa ginagawa nilang mga mass extinction. Kakailanganin daw nila yun para pag nagkaroon ng problema ay pwede lang nila itong ibalik kung saan nila ito natagpuan. Habang nakatingin sa kanilang ginagawa ay bigla na lang napaisip si Lee tungkol sa sarili nilang mundo. Tinanong nito kung ganun din ba ang nangyari doon at kung meron din bang nanunood at tumitingin sa bawat kilos nila. Hindi na rin naman niya ito pinag-isipan pa ng sobra kaya hindi na niya ito inisip at tinignan na lang ang nangyayari. Habang pinapanood nila kung saan pumupunta ang mammal ay nakita nila sa kanilang drone na nakita na rin ito ang mga meteor. Kaya, bigla na lang itong tumakbo ng mabilis para maghanap ng ligtas na matataguan. Makalipas lang ang ilang sandali ay tumama na ang mga meteor sa miniature world at doon na nag-umpisa ang pangatlong mass extinction na umubos sa mga dinosaurs at sa karamihan ng mga nabubuhay sa mundo. Bago madamay ang Etheria ay buti na lang ay nakuha na muna ito ng drone at naalis sa microscopic world. Bigla namang nagpanik ang mga scientists dahil sobrang bilis daw ng extinction rate dahil nasa 70% na agad ito. Sinabi naman ni Gaoming na hindi niya alam kung okay lang ba ito kaya para makasigurado ay itigil na daw muna nila ito. Pero, bigla naman nilang narinig ang kanilang boss at sinabi nito na wag daw muna nila itong itigil. Narinig ni Lee ang bulong-bulungan ng mga scientist pero sinabi nito na magtiwala lang sila sa kanya at palampasin nila ang extinction rate ng 80%. Makikita natin na tuloy-tuloy pa rin ang ating bida sa pagpapabilis ng microscopic world ng 100,000 times. Wala na ring naging problema sa mga naging eksperimento nila kaya makikita natin na meron ng mga hayop at puro unggoy na ang pinapakita dito. Habang kumakain ang isa ay napatingin ito sa taas at nagulat na lang dahil sa kanyang nakita.
Lumabas doon ang drone ng mga scientist dahil pinapanood nilang mabuti at pinag-aaralan ang lahat ng kanilang kilos. Dahil hindi alam ng unggoy kung ano ang kanyang nakikita ay bigla na lang itong sumigaw at nagtatakbo. Nung medyo nakalayo na ito sa drone ay tumigil muna itong tumakbo para magpahinga at tinignan ang kanyang likod para makita kung nakasunod pa rin ba sa kanya ito. Pero, bigla na lang itong nagulat dahil napansin ng unggoy na hindi pala nito naligaw lumilipad na bagay. Tinitignan lang nito kung ano ang gagawin ng drone at hindi ito makapaniwala nung naglabas ito ng kamay at bigla na lang siyang dinukot. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti na itong nagising at napansin nito na parang nag-iba ang kanyang paligid. Nung nakita na niya ng maayos ang kanyang paligid ay nagulat ito dahil merong mga sobrang laking bagay sa kanyang harapan. Iyon pala ang ating bida, si Mr. Tang, at si Mr. Gaoming. Kinuha pala nila ang unggoy na yon dahil meron silang balak gawin dito. Sinabi sa kanila ni Lee na subukan daw nilang kalikutin ang utak nito at lagyan ito ng genetic code ng isang tao. Naintindihan na naman agad ng dalawa ang gustong sabihin ng kanilang boss kaya sinabi ng mga ito na gagawin agad nila iyon. Inasahan naman na ito ng mga scientists doon kaya mabilis nilang nilabas ang gamit para operahan ang maliit na unggoy. Hindi naman na nagkaroon pa ng problema ang kanilang ginawa kaya pagkatapos noon ay binalik na nila ito sa miniature world at pinatakbo na ulit ng mabilis ang oras nito. Dahil sa kanilang ginawa ay nakita nila na nagkaroon bigla ito ng kaalaman kung paano mag-survive sa panahong yun. Bigla rin itong nagkaroon ng isip para mamuno at tulungan ang kanyang mga kasama kung ano ang makakabuti sa kanila para sa hinaharap. Sigurado na daw sila na dahil sa unggoy na yun ay malapit na nilang matapos ang eksperimentong yun kaya ang pinangalan nila dito ay Enlightener. Lumipas pa ang ilang libong taon ay makikita natin na unti-unti nang nakukuha ng mga unggoy ang itsura ng mga tao. Dahil doon ay sanara na rin ng ating bida sa wakas ang kanyang mahiwagang orasan. Sinabi nito na simula ngayon, papatakbuhin na daw nila ng normal ang oras sa microscopic world. Ngumiti naman ito bigla at sinabi sa kanyang sarili na dahil doon ay mag-uumpisa na talaga ang kanyang mga plano.